Magandang buhay, mabubuting tao. Ako si Francisco, ang inyong kaagapay sa kwentong buhay ng panitikang Filipino, ang obra maestrang Florante at Laura. Sa bidyong ito ay kukwento ko sa inyo ang kabataan ni Florante at ating pagnilayan at alamin ang ibig sabihin ng pahayag na ang pag-ibig ng mga magulang ay hindi kailangang higit at sobra. Kapag anak ay mamimihasa, wala itong hihinting ginhawa. Sumasang-ayon ba kayo rito? Ngayon, ating talakayin ang mga piling saknong na siyang naglalaman ng mga mahalagang pangyayari sa kabataan ni Florante. Handa na ba kayo? Halina't makinig at magtala. Sa isang dukado ng Albanyang syudad, doon ko nakita ang unang liwanag. Yaring katauhay, utang kong tinanggap. Sa Duque Briseyo ay ama kong liyag. Ngayong nariyan ka sa payapang bayan, sa harap ng aking inang minamahal, Prinsesa Floreskang, esposa mong hirang, tanggap ang luha kong sa matay nunukal. Ang duking ama ko'y pribadong tanungan ng Haring Linceyo sa anumang bagay. Pangalawang puno sa sangkaharian, hilaga ang tungo ng suyo ng bayan. Kung sa kabaitay, uliran ng lahat, at sa katapangay, pangulo sa syudad, walang kasing dunong magmahal sa anak, umakay, magturo sa gagawing dapat. Sa unang bahagi na ito ng pagsasalaysay ni Florante, inilarawan niya ang kanyang mga magulang na kung saan ang kanyang ama na si Duque Briseyo ang tagapayo at kanang kamay ng Haring Linceyo. Samantalang, ang kanyang ina naman na si Prinsesa Floresca ay higit na maaruga at matiga sa kanyang pag-aalaga sa kanya noong siya ay sanggol pa lamang. Magpatuloy tayo. Buong kamusmusay, di nasasalitin. Walang may halagang nangyari sa akin, kundi ng sanggulpay, kusang daragitin ng isang buitreng ibong sa diyang sakim. Isang araw namang bagong lumalakad, nooy naglalaro sa gitna ng salas. May nasok na arkot, biglang sinambilat, kupidong diamanteng sa dibdib ko ihiyas. Sa bahaging ito ay ang pagkukwento ni Florante ng dalawang pagkakataon na muntikan na niyang ikamatay. Una ay ang muntikang pagdagit sa kanya ng isang buitre. Mabuti na lamang ay nailigtas siya ng kanyang pinsan na si Menalipo. Ang ikalawang pagkakataon naman ay noong siya ay naglalaro sa kanilang salas ay may pumasok na malaking ibong arkon para agawin ang kanyang hiyas sa dibdib. Ipagpatuloy natin. Nang tumungtong ako sa 9 na taon, palaging gawa ko'y mag-aliw sa burol. Sakbat ang palasot, ang busog ay kalong, pumatay ng hayop, mamana ng ibon. Noong 9 na taon si Florante, ang kanyang libangan ay ang pamamana sa burol at sa gubat. Kapag may nakikita siyang hayop, ay kanya itong papanain at ang bawat mamapana nito ay pag-aagawan ng kanyang mga kasamang lingkod. Bukod sa pamamana, ay mahilig rin siyang mamitas ng mga bulaklak, kaya naman siya ay binansagan ng kanyang ama na Florante kong bugtong. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay sa mga huling sakno. Pag-ibig anaki, aking nakilala, di dapat palakhin ang bata sa saya, at sa katuwa ay kapag namihasa, kung lumaki walang hihinting ginhawa. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahil nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy
ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuwa'y maniig. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at munit, sa hatol ay salat, masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Ang lahat ng ito'y kay amang talastas, kaya nga ang luha ni inay hinamak, at ipinadala ako sa Atenas, bulag na isip ko'y nang doon mamulat. Sa bahaging ito ng kanyang pagkukwento ay napagtanto na ni Florante kung bakit siya ipinadala ng kanyang ama sa Atenas upang mag-aral. Kahit na ang ina nito na si Prinsesa Floresca ay naiiyak sa labis na kalungkutan. Pinadala pa rin siya dahil hindi raw dapat palakihin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa layaw. Dahil hindi ito matututo at siya ay labis na mahihirapan sa pagharap niya sa realidad ng buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro saya lamang, bagkos ay talamak ang problema. Yan ang kabataan ni Florante. Mapapansin natin kapaloob dito ang ikatlong himagsik o aking layunin sa pagsulat ng Florante at Laura. Natatandaan niyo pa ba ito? Grade 8? Oo. Ito ay ang maling pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak o ang labis na pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak na siyang nagsasanhi ng paglaki ng mga ito na may maling kaugalian na siyang nakakaapekto sa kanilang paligid o sa lipunan sa kabuuan. Napakahusay! Muli, ako si Francisco na nagsasabing ang laki sa layaw ay karaniwang hubad, sa bait at muli sa hatol ay salat. Kaya kayo, mga mag-aaral ng ikwalong baitang, inyong sundin at pakamahalin ang inyong mga magulang. Hanggang sa susunod na kabanata, mga makata.